Nung, maalala ko nung, first time ko talagang, binuhos ko na lahat ng mga kinakailangang, preparation dahil, yung mga nauna sa akin, mga ka-batch ko, silang naunang, nag-take dahil medyo delayed ako ng, 1 year, 2004 ako graduate. 2005 ako, unang nag-take. So, naisip ko na kaya nitong mga kasama ko, bakit hindi ko kakayanin ako. Ako po si, Ginoong Ferdinand Calatayud Narciso, tubong, lungsod ng Ilagan, Isabela. But for now, narito po ako sa Upi, Gamo, Isabela, kung saan po kami ay nagtayo na ng aming tahanan. At ako po ay 57 years old, though feeling young, at currently connected with the Department of Education, Regional Office 2, as a Project Development Officer 4. Hello po, ako po si Mary Joyce M. Narciso. Ako po ay nakatira sa Gamo, Isabela, pero currently po nasa Quezon City po ako for work. Ako po ay 31 years old at kasalukuyan po akong nagtatrabaho po sa Dicini Law, which is a law firm po based in Quezon City. So naalala ko noon talagang ang taking the bar is a serious journey. So nag-prepare naman ako. Nag-prepare talaga ako at along with the preparation is yung financial aspect, the cost of taking the bar. Halos may benta mo na, yung may loan mo na, may benta mo na yung ari-arian mo just to be able to overcome yung challenges as well as the obstacles of taking the bar. Actually, yung last take ko kasi is in 2009. So imagine mo, 2009, 2025 lang ako nag-take. I failed 3 consecutive years, 2005, 6, 7. Then you have to comply with the requirement na mandatorily that you have to enroll in a regular 4th year level course. So kailangan nandun ka na naman tuloy, 4th year ka na naman. And nagiging ika nga, ikaw na spokesman sa klase. Imagine mo, mga fresh kuwan yan, mga students yan ng law. Tapos ikaw, parang veterano na ang tingin sa'yo. So pag hindi nasasagot, ikaw yung sasagot. So doble-doble talaga yung pressure. So yun nga, 2005, 6, 7. Then 3 failures, back to 4th year. Then part of the requirement is you must enroll in a regular pre-bar review. So talagang magastos sa kayong oras. So while working, naitawid ko na naman yan until sa time nga I failed in my 4th try. So na-realize ko na wala na talaga sigurong pag-asa ako. At saka naisip ko rin yung gastos because for every try that I had, yun naman yung misgivings naman sa aking family. Nung bata ako, wala talaga akong plano mag-law school. Kasi sumunod ng mga tao na bata pa lang ako, pangarap ko na din nag-law si Papa. Actually, sa totoo lang, after nung sunod-sunod na hindi pinalad si Papa, I guess nung lumaki na ako, medyo iniwasan ko mag-law school. Kasi una, wala pang compelling reason for me. Wala pa akong naisip that time. And iniwasan ko in a way na ayoko kasing ma-pressure din si Papa. Alam mo yun, ayokong ma-put yung burden on either of us na ako yung tutupad ng pangarap niya. Kasi at the time, parang wala na siyang balak talagang mag-exam. So ako naman, maiba kong interests noon. So kaya ako nag-take ng science course, BS Chemistry, yung undergraduate degree ko. And sobrang supportive ng parents ko sa aming magkakapatid kasi hindi nila kami pinressure to take any specific course na gusto nila. So, tinake into account nila yung sariling decision namin, which I'm very grateful for. It's more of a change in interest, and at the same time, alam mo yung desire mo to, minsan ma-realize mo, gusto kong gumawa ng something na has more impact to the society and the country. And during that time na papanahon, nag-start na talaga yung pumutok yung mga balita
ng korupsyon, ng mga pagpatay sa mga lawyers, prosecutors, judges, and journalists. Alam mo yung mga taong very vocal sa mga social and political issues. So si Papa bata pa lang ako, kahit hindi siya pinalad maging lawyer, tumutulong na talaga siya sa kapwa. As in, yung puso talaga niya is service. That's why nasa government siya ever since. And doon ko na-realize na gusto kong sundin yung yapak ni Papa in that term, in that aspect. So, nung nag-take ako ng exam, hindi ko sinabi sa parents ko. Kasi, kinintay ko makapasa ako para sure na may balita ako sa kanila. And nag-pandemic noon, sakto 2020, pandemic ko nalaman na pumasa nga ako ng UP LAE. And nung sinabi ko yun kay Papa, doon niya sinabi sa akin na gusto niyang i-try ulit. And was extra na inspire ako and na-motivate at the same time na pressure. Kasi alam mo yun, kailangan ko tong i-push. And gusto ko naman siyang i-push talaga. Bar ops or bar operations talaga, it's a collective effort. So nabanggit ni Papa yung sorority ko, UP Portia sorority, na tumulong sa amin pareho. Community kasi talaga siya. So yung pag-take ng exam, na-realize ko napaka-importante na meron kang strong support system. So hindi lang yung pamilya mo, syempre yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, yung mga kasama mong nag-bar, syempre yung mga ibang people na nagtiwala sa'yo. So yung pag-take talaga ng bar exam, combination siya ng lahat ng sarili mong sikap, tiyaga, tiwala at suporta sa'yo ng ibang tao. At syempre, luck din kasi iba-iba tayo ng yung bar takers, iba-iba ng circumstances and maraming factors na makaka-affect talaga sa pag-take ng exam. Mulat sa pool kasi I've been a fighter of rights of others until such time na realize ko I even forgot to have fought for my own rights. So simple lang naman tayo, gustong-gusto ko yung maging opisyal ng union, ganyan. And we were the first public school in that time na naitawid namin yung registration ng recognition ng aming public school. Kasi bihira talaga na magkaroon ng isang ganap at official na union na isang eskwelahan. So anong time na yon, nabalitaan ko na sa kabilang bahagi lamang ng highway, sa tapat mismo, ay may nag-open na kolehiyo ng College of Law. That was in 2000 nga din. So ginawa ko, siguro pwede lang mag-enroll ako para lalong iba kasi kung may authority ka, may title ka, may ATTY period ka, para opisyal at may authority ka ipaglaban yung mga pinaglalaban mong grupo, yung mga naapi, etc. Nag-abang kami pareho sa YouTube. Ang tagal nung hinintay namin sa YouTube. Pero nag-abang kami pareho. And hindi ako nagbukas ng other messages talaga. Kasi gusto ko talagang makita for myself. And nun nga, nung fina-flash na yung names, una ko talagang hinanap, hinintay ko yung pangalan ni Papa. Kasi totoo lang, yung dasal ko talaga kay Lord, makapasa si Papa. Sabi nga nila, pag magdadasal ka, very specific ka dapat. So, sabi ko Lord, dalawa po sana kaming makapasa ni Papa. Pero deep within talaga, kung pagpipiliin man, gusto ko si Papa yung makapasa kasi pangarap talaga niya to. Since the very start, since bata pa ako, siguro before pa ako pinanganak. So, nung nakita ko yung pangalan ni Papa, pangalan pa lang niya nakita ko, umiyak na ako. Kasi, alam mo yun, sobrang saya. Tapos ako na lang binalikan yung pangalan ko. So nag-stay na ako dun sa baba, sa aming bakuran. Kung ano-ano naman ang ginagawa ko, naglilinis, kakarpintero dyan, etc. Hintayin ko na lang yung sigaw nila. Na pag sumigaw sila, yes, alam ko pumasa ako, pero hindi ko na matiis. Sabi ko, wag, ang tagal ka po, 2:00 na, wala pa sigaw. Tilalamok na ako dun sa baba.
Tumakyat na ako. Ma, meron na. Wala pa. Mahaba pang speech ni chairman. O di, nakisalin na ako. Di, kape-kape dyan. Naguhan ako. O, nung malapit na M, papuntang N na. Kasi 3 narsiso lang. Maalala kong nandun sa listahan ng approved application eh. So, N. Tapos, narsiso, ako narsiso, Lord. Nung papunta na sa amin, naghang pa. So, may doubt na naman tuloy ako. Bakit wala pa sa NARC, ganyan. Nung nakita namin yung narsiso at 3, hindi pa specifically yung narsiso, nakita 3, doon na ako naiyak talagang. Talong ako ng talon. At tumawag naman si Joyce. At doon kami nagkaroon ng opportunity na nagkaroon ng video call. Nag-usap. Hindi pa kami, talon na lang kami ng talon. Iyak eh. Hanggang ngayon actually, hindi pa nagsising in. Talagang ganun pa rin. Ang saya-saya talaga ng feeling. Nakikita mong pumasa ka sa bad. Lalong-lalo na. At ang pinagdarasal ko talaga ay ang aking anak. Lord ka po, ipasa mo yung akin, hayaan mo na ako. Pero hindi ko lang ma-verbalize that because I had one experience. Second take ko yata. Nung nasa Tugigaraw pa kami, nakaharap ako sa aming grotto. Sabi ko, elementary pa si Joyce kasi noon at sumali siya sa National Journalism Contest. So sabi ko, Mama Mary, Lord ka ako, magka-birthday kami. Lord ka ako, gawin mong champion ang aking anak at kahit hindi na ako makapasa ako. Totoo nga, nangyari. I failed the bar. The second take, siya ang nag-champion. Imagine mo, I never expected na magcha-champion kasi mahirap din yung national journalism contest. So talagang bonus ito, dobling bonus para sa akin yung pagkapasa ng aking anak din. If ever naman na gusto kong mag-law practice at litigation naman talaga ang gusto ko makapag-apply muna siguro ng notarial commissionship. So yan ang pangarap natin, simpleng pangarap at makapagpatayo na rin ng isang law office dito sa harap ng bahay, highway ito. Bihira ang mga lawyers rito. So may notaryo ka, makatulong ka at may law practice narciso law office, diba? Ang sarap ng feeling na ang kapartner mo ito taga UP at first taker, diba? Siya yung actually yung inspirasyon. So kung ano man ang magiging next chapters pa ng journey namin after the oath taking, literally mahirap po talaga ang maging abogado. But your foundation initially should be may interest ka. Dapat may interest ka because anything na gagawin mo na wala kang interest ay medyo mahirapan ka. So if I were to say the line that to be a lawyer must be by choice and not by chance, yun yung initial na feeling mo sana. Then pangalawa, yung edad, hindi siya talaga factor. Maaring sa iba, factor. Ito nga, ito, inspirasyon sana sa mga nakikinig at nanonood. Na itong naging journey ko, dito makikita na age is just but a number. So yan, no? Tapos, meron kang maganda rin yung may konting hugot ka. Dahil yung patutunguhan nga, ano ba ang trabaho ng isang abogado kundi paglaban kung anong tama at what is fair and just. Ika nga So, kung may hugot ka ng konti, hindi naman lahat siguro nga may hugot, mas plus factor mo yan kasi you will be clinging to that hugot na siyang magdadala sa iyo kahit paano. No? Then yung support ng family napakahalaga yan. At siguro yung mindset, yung faith, i-manifest mo yan sa mga gustong sumubok at pati na rin sa mga gustong mag-take uli at gusto nang sumuko. A winner never, a quitter never wins. So that I can attest. Yun yung mga
talagang mga criteria sa in my own level and opinion kung paano ko particularly napagtagumpayan yung ating pangarap na maging ganap na abogado. Gusto ko pong balikan yung story ni Papa na sana maging inspirasyon po na sumubok muli at hindi po mag-give up. Kung pangarap po talaga ninyo maging abogado, kung ano mang pong profesyon na gusto po ninyong i-pursue, focus lang po and tiwala sa sarili po ninyo. At ayun nga po, yung hashtag ni Justice Amy na have faith. Yung have faith, kung hindi man po kayo madasalin, at least have faith in yourself po. And nakakatulong po talaga din, nakatulong po sa akin na nag-manifest din po si Papa for both of us. And ayun nga po, sabi po nila, kung hindi man po kayo pinalad, ngayon, nabasa ko nga po recently, when things do not happen the way you planned, it will happen way better than you can ever imagine. So hanggang sa hulit-huli po, ang pag-aabogado po ay isang pribilehiyo. Pero gusto po natin talaga at na maging accessible po to everyone ang pag-aaral po ng abogado, at of course po maging accessible po ang justice sa lahat po ng mga Pilipino.